Magandang wika at maalab na panitikan sa ating lahat, Grade 10. Masaya akong makasama kayo dito sa classroom ni Miss Pam. Ang ma'am matanong na kahit pa sa camera laging umaanggulo, maniwala ka, sasamahan kitang mag-enjoy at matuto. LDR ka na ba? Ilabas na ang ballpen, self-learning module at papel. Tara! LDG na! Pinanabikan mo bang marinig muli ang mitolohiyang Cupid at Psyche? Nag-iwan rin ba ng mga katanungan ng kwento ng kanilang pag-iibigan? Nagkaroon ka ba ng konting kalituhan sa kayarian ng mga salita? Napatango ka ba sa mga katanungan ko? Aba, kung gayon, tama lamang na magbalik-aral tayo. Sabi ni Ma'am Matanong, madalas, kailangan mong balikan at pagnilayan kung saan ka nahirapan para ang mali iyong malaman at sa hinaharap, iyon nang maiwasan. Grade 10. Kunin ninyo ang inyong ballpen at papel. Gagamitin natin ito sa ating paunang gawain. Makikita nyo ngayon sa inyong telebisyon ng ilang mga pangungusap. Pansinin ang mga salitang may salungguhit sa loob ng mga pangungusap. Nakasusunod ba kayo? Ngayon naman, tukuyin ang kayarian ng mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Sabay-sabay natin itong sasagutan. Bilang isa, sa ganda ni Psyche, talaga namang maraming humanga sa kanya. Tama! Ang sagot ay may lapi. Bilang dalawa, walang kamalay-malay ang magandang dalaga na ang kanyang mapapangasawa ay ang Diyos ng pag-ibig na si Cupid. Magaling! Ang sagot ay inuulit. Bilang tatlo, sinabi nilang siya ay tunay na halimaw at siya rin ang papatay kay Psyche. Mahusay! Ang sagot ay payak. Bilang apat, hinintay niyang magtakip silim, pauwi na ang mga tupa at nakakuha na siya ng gintong balahibo nitong nasabit sa mga sanga. Tumpak! Ang sagot ay tambalan. Bilang lima, kalaunan, ang pag-ibig, Cupid, at kaluluwa, Psyche, ay nagtagpo. Siyang tunay, ang sagot ay payak. Mahusay, Grade 10, matagumpay mong natapos ang gawaing ito. Batid kong bukod sa hindi nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala, na aral ng pag-iibigan ni na Cupid at Psyche, marami pang elemento ng mitolohiya ang ikinamangha mo. Oops! Teka, ano nga ang uri ng panitikang tinutukan natin noong nakaraan? Mitolohiya! Ano nga uli ang mitolohiya? Tandaan na ang mitolohiya ay isang akdang pampanitikang kadalasang ang mga tauhan ay pumapatungkol sa mga Diyos at Diyosa at nagpapakita ng pakikipagsapalaran at kabayanihan ng mga tauhan. Alamin naman natin ang mga elemento sa mabisang pagsulat ng mito. Ang mga elemento sa mabisang pagsulat ng mito. Tauhan, tagpuan, banghay, tema, estilo, tono, pananaw. Grade 10, kalma lamang. Iisa-isahin ni Ma'am Matanong ang mga elemento.
Tauhan. Kadalasang mga Diyos o Diyosang may taglay na kakaibang kapangyarihan at mga karaniwang mamamayan sa komunidad ang mga tauhan. May mga pagkakataong namumukod-tangi ang kabayanihan ng isang pangunahing tauhan at kanyang pakikipagsapalaran. Sa Cupid at Psyche, nakilala natin ang mga tauhang gaya nina Venus, Apollo, Cupid, at Psyche. Tagpuan. May kaugnayan ang tagpuan sa kulturang kinabibilangan at kadalasan sa sinaunang panahon nangyari ang isang mito. Pinasilip sa atin sa Cupid at Psyche ang mga lugar sa ibabaw at ilalim ng mundo ng Diyos at Diyosang Romano. Banghay. Maraming kapanapanabik na aksyon at tunggalian ang banghay ng isang mito. Nakatuon sa mga suliranin at kung paano ito malulutas at ipinakikita rin ang ugnayan ng tao at ng mga Diyos at Diyosa. Sinamahan natin sina Cupid at Psyche na malagpasan ang iba't ibang suliraning sumubok sa tatag ng kanilang pag-ibig. Tema. Ipinaliliwanag ang natural na mga pangyayari, pinagmulan ng buhay sa daigdig, pag-uugali ng tao, mga paniniwalang panrelihiyon, at katangian at kahinaan ng tauhan. Ipinakita sa Cupid at Psyche ang mga emosyong gaya ng galit at inggit. Hindi rin nakalimutan na bigyang diin ang pananampalataya. Estilo. Pasalaysay ang estilo ng pagsulat ng mito. Nagbibigay ito ng ideya hinggil sa paniniwala, kaugalian at tradisyon. At may pananaw na kayang malampasan ng bida ang anumang pagsubok. Tono. Nadadala ang mambabasa sa tonong mapang-unawa at nangangaral. Pananaw. Kadalasang nasa ikatlong pananaw ang pagsulat nito. Grade 10, ang mitolohiyang Cupid at Psyche ay isa lamang sa napakaraming mito na nagbibigay kulay sa panitikan. Ito ay isang halimbawa ng mitolohiyang Romano. Ang mitolohiya ng mga taga-Roma ay kadalasang tungkol sa politika, ritual, at moralidad na ayon sa batas ng kanilang mga Diyos at Diyosa mula sa sinaunang taga-Rome hanggang sa ang katutubong relihiyon nila ay napalitan na ng Kristyanismo. Ang kanilang mitolohiya ay hinalaw mula sa Greece na kanilang sinakop. Labis nilang nagustuhan ang mitolohiya ng bansang ito, kaya inangkin nilang parang kanila at pinagyaman ng husto. Binigyan nila ng bagong pangalan ang karamihan sa mga Diyos at Diyosa. Ang ilan ay binihisa nila ng ibang katangian. Lumikha sila ng bagong mga Diyos at Diyosa ayon sa kanilang paniniwala at kultura. Ang Aeneid na isinulat ni Virgil, ang pambansang epiko ng Rome, at ang naging katapat ng Iliad at Odyssey ng Greece ni Homer. Gusto mo bang kilalanin ang mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Griego at Romano? Tara, kilalanin natin sila! Narito ang mga tampok na Diyos at Diyosa sa mitolohiyang Griego at Romano. Una kong babanggitin ang pangalang Griego. Zeus o Jupiter. Hari ng mga Diyos. Diyos ng kalangitan, kulog at kidlat. Tagapagparusa sa mga sinungaling at hindi marunong tumupad sa pangako. Simbolo niya, ang kidlat at agila. Hera o Juno. Reyna ng mga Diyos at Diyosa at tagapangalaga ng pagsasama ng mag-asawa, kababaihan at pamilya. Simbolo niya ay ang peacock at baka.
Poseidon o Neptune. Diyos ng karagatan, tubig, bagyo, lindol at alon. Simbolo niya ang kabayo at trident. Hades o Pluto. Diyos ng kamatayan at hari ng kabilang buhay. Cerberus o ang asong may 3 ulo ang maiuugnay sa kanya. Athena o Minerva. Diyos ng karunungan at pakikipagdigma. Simbolo niya ang kwago at puno ng oliba. Apollo. Diyos ng liwanag, araw, propesiya, musika, panulaan at panggagamot. Anak ni na Jupiter at Latona. Simbolo niya ang lyre at sisne. Artemis o Diana. Diyosa ng pangangaso, ligaw na hayop at buwan. Kakambal na babae ni Apollo at simbolo niya ang buwan at lobo. Aphrodite o Venus. Diyosa ng kagandahan, pag-ibig at pagnanasa. Kalapati ang ibong maiuugnay sa kanya. Hestia o Vesta. Diyosa ng apuyan. Siya ang panganay na anak ni na Saturn at Ops. Simbolo niya ang apoy at apuyan. Hephaestus o Vulcan. Diyos ng apoy, panday ng mga Diyos at Diyosa. Simbolo niya ang apoy, martilyo at pugo. Isama natin si Eros o Cupid, ang Diyos ng sexual na pag-ibig at kagandahan. Anak siya ni na Venus at Mars. Ngayon naman, pagyamanin pa natin ang iyong kaalaman sa mitolohiya. Sabay-sabay nating babasahin ang mito mula sa Ifugao. Nagkaroon ng anak sina Wigan at Bugan. Isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Gusto mo bang tamaan ng mana ng pag-ibig? Kaya mo bang iwasan ang talim ng kidlat? Gusto mo bang marinig ang malamyos na awit? Gusto mo bang marating ang kaharian? Ay, ano ang saysay ng buhay? Naibulalas ni Bugan sa kanyang asawang si Wigan. Hindi man lang tayo magkaroon ng anak. Mukhang hindi pinakikinggan ng mga Diyos ang ating mga panalangin. Sumang-ayon naman si Wigan. Oo, tama ka. Pero halika muna. Magmoma tayo at saka natin isipin kung ano ang dapat nating gawin. Matagal na nag-isip ang mag-asawa hanggang nakapagdesisyon si Bugan na magtungo sa tahanan ng mga Diyos sa silangan. Ito ka lang, Wigan. Pupuntahan ko ang mga Diyos na sinangilin, Babaker, Bolang at ang Diyos ng mga hayop. Sinimulan ni Bugan ang kanyang paglalakbay. Pumunta siya sa Ibyong, dumaan sa Poitan, nagtungo siya sa silangan papuntang Naba, Baninan. Tumawid siya sa ilog ng Kinakin at narating niya ang lawa sa Ayangan. Nakakita siya ng igat sa lawa. Tinanong siya nito. Saan ka pupunta, Bugan? Sumagot si Bugan. Pupunta ako ng silangan para maghanap ng lalamon sa akin pagkat hindi kami magkaroon ng anak ni Wigan. Tumawa ang igat. Huwag kang malungkot, Bugan. Wika nito. Sige, magtungo ka sa silangan at makipagkita ka sa mga Diyos. Ipinagpatuloy ni Bugan ang kanyang paglalakbay patungo sa lugar ng mga Diyos. Narating niya ang lawa sa lagod. Nakita niya roon ang isang buwaya. Tao, bakit ka naririto? Pag-uusisa ng buwaya. Ako si Bugan ng Kiyangan at naghahanap ako ng lalamon sa akin. Wala kaming anak ng aking asawa. Sagot ni Bugan. Humikab ang buwaya at nagsabing,
Di kita maaaring kainin sapagkat napakaganda mo. Ipinagpatuloy muli ni Bugan ang kanyang paglalakbay at nakarating sa tahanan ng kinatatakutang pating. Nilabanan niya ang pangangatog ng kanyang tuhod. Hinarap niya ang pating at nagwika, Pakiusap, kainin mo na ako. Kaming mag-asawa ay walang anak. Ayaw ko nang mabuhay pa kung hindi ako magkakaroon ng anak. Sumagot ang pating. Ang malaking kahihiyan kapag kinain kita. Napakaganda mo. Ika muna sa aking tahanan at kumain bago may pagpatuloy ang iyong paglalakbay. Pagkatapos saluhan ng pating sa hapagkainan, muling naglakad patungong silangan si Bugan. Sa wakas ay narating niya ang tahanan ng mga Diyos na sinangilin, bumabaker at iba pang mga Diyos. Labis siyang napagod, kaya humiga siya sa lusong na nasa labas ng bahay. Doon hinintay ang mga Diyos. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa loob lamang ng bahay si Bumabaker. Lumabas siya ng bahay upang hanapin ang pinanggagalingan ng amoy. Nakita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa kanyang lusong. Anong ginagawa mo dito, Bugan? Tanong niya habang kinikilala kung si Bugan nga iyon. Naku, nagpunta ako rito upang mamatay. Sapagkat hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak ni Wigan pagkalipas ng ilang taon. Wika ni Bugan. Kaibangan! Wika ni Bumabaker habang tumatawa. Halika, hanapin natin si Nilin at kung nasaan pa ang iba. Wika ni Bumabaker. Nalugod ang mga Diyos na makita si Bugan. Nagbigay sila ng regalong baboy, manok at kalabaw. Tama kami sa iyo pagbalik sa kiyangan. Doon ka namin tuturuan ng ritual na buad upang mabiyayaan ka ng mga anak, masaganang ani at pamumuhay. Inihatid ng mga Diyos si Bugan kay Wigan. Tinuruan nila ang mag-asawa ng panalangin dapat nilang sambitin sa pagsasagawa ng ritual na buad. Isinagawa ni Wigan at ni Bugan ang ritual at pinasalamatan ng kanilang mga Diyos. Pagkalipas ng ilang buwan, walang mapagsidlan ng kaligayahan ng mag-asawa dahil sa buhay na tumitibok sa sinapupunan ni Bugan. Kaya mo bang harapin ang mga Diyos at mga Diyosa? Silang makapangyarihan dun sa langit at lupa. Nagustuhan mo ba ang mitolohiyang sariling atin? Tunay nga na makukulay ang mito mula sa mga Romano, Pilipino at saan man sa mundo. At ang bawat isa ay nag-iiwan ng aral na matututunan mo. At mula sa Wigan at Bugan, ito naman ang masasabi ni Ma'am Matanong. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa buhay. Harapin ang mga pagsubok dahil lahat ng bagay ay mangyayari sa takdang panahon. Grade 10, mula sa napag-aralang impormasyon hinggil sa mga Diyos at Diyosa, pumili ng isa sa kanila na iyong nagustuhan base sa kanyang katangian. Atin silang bibigyan ng bagong interpretasyon. Maari mong iguhit o ikaw mismo ang magbihis bilang dakilang Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Griego o Romano. Ito ay maaaring ayon sa iyong imahinasyon. Ipasa mo ang iyong likhang guhit o kuhang larawan sa email na ito. Magkakaroon ng pagkakataong maipakita sa ating classroom ang ilan sa mga mapipiling gawa. Galingan mo ha! At iyan ang ating tampok na aralin para sa inyong self-learning module sa Filipino 10. Huwag mabahala sapagkat sama-sama tayong matututo at uunawa. Tandaan, sa panitikang Filipino, Maglakbay
abot kamay mo ang mundo. Sa mundo ng mitolohiya, mga misteryo ng mundo ating tuklasin. Kaya mo bang lumaban sa bangis ng digmaan? Kaya mo bang pigilan ang alon ng karagatan? Kaya mo bang harapin ang mga Diyos at mga Diyosa? Silang makapangyarihan doon sa langit.